Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga ka-review natin Halloween Project. Huli kayo ngayon na pinatakas. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, pa-subscribe naman po at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. So mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At unahin na po natin to. Nako, eto po mga kababayan, si Anjo Iliana. Hinamon ni Anjo Iliana sa Senate President Soto na ilabas ang resibo kaugnay ilabas ang resibo na binibigay niya nga ang sweldo niya sa Senado sa mga iskolar. Ayan mga kababayan. Dahil nga po ito sa pangako ni Senate President Tito Soto III na pag siya po ay nanalo, lahat ng sweldo niya sa 6 na taon ay ibibigay niya po sa mga mahihirap na mga estudyante. Ngayon po, nanalo na po siya at nakaupo na sa pwesto at Senate President pa mga kababayan. Kumusta na kaya? Hindi kaya naging pangako na lang yon? Pangakong napako. Yung kanyang pangako na ibibigay niya yung lahat ng sweldo niya sa loob po ng 6 na taon ay ibibigay niya sa mga mahihirap na mga mag-aaral para daw makatulong. Nako po. Kumusta na? Nasaan po ang iyong resibo? Senate President Tito Soto III. Nako, itong si Meron bang something, no? I mean, nag-aaway ba ngayon si yung dating host ng Itbulaga na si Anjo Iliana at ang mga Soto or mga, di ba, Senate President natin or si Tito Vic and Joey? Meron ba ganun? I think wala na po sa Itbulaga si Anjo Iliana, di ba? So, baka hinanakit lang ito ni Anjo Iliana. Pero anyway, no, totoo naman yung sinasabi niya no? Maglabas ka ng resibo. Senate President Tito Soto, kung binibigay mo ba talaga ang iyong sweldo sa ating mga kababayang mga mag-aaral. Ano pong inyong masasabi dyan mga kababayan? At eto pa, mga Halloween tayo ngayon kasi katakot-takot po ito mga kababayan. Eto pa, mga sabwatan sa ating gobyerno. Sabi naman po dito ni Senator Rodante Marcoleta, I will start with the 17 initial congressman identified by the Diskaya. And then, let me go back to the 67 contractors congressman intimidated by Senator Ping. Sabi niya no? Ping Lacson. I have the list of 67 contractors. Hindi mo rin nagtataka kung bakit ni isa man lang wala siyang tinawagan. Ayan. Oo nga no. Kung maaalala po natin, throwback lang ng sandali no mga kaubayan. Ito pong si Senator Ping Lacson sa kasagsagan po ng flood control anomalies no. Sinabi niya po sabi niya, I have the list of 67 contractors. Ibig sabihin, hawak niya po ang listahan. Ngayong siya na po ang humahawak ng investigasyon dyan sa Blue Ribbon Committee. Nako, nasaan na po yung 67 na contractors na sinasabi ni Senator Ping Lacson? Hindi kaya ito ang rason mga kababayan kung bakit nililihis nila ang usaping ito papunta kay Sergeant Orly Gutesa? Diba? Mukhang yun po
para makalimutan po yung sinabi niyang I have the list of 67 contractors. Nako, ngayon mga kaubayan nakatutok si Senator Ping Lacson dito po kay Sergeant Gutesa. Mhm. Ano po ang inyong masasabi dyan mga kaubayan? I-comment nyo na lang po. At eto, okay, pakinggan po natin to si Senator Rodante Marcoleta. May sabwatan sa Senado, Soto at Lacson. Ito, pakinggan po natin ito at bigyan natin ng reaksyon. Alam mo kung bakit ko pinipilit ang ground rules? Hindi ko na maintindihan itong nangyari nung panahon niya. Nag-hearing kami, darating si Boying Remulla, the Department of Justice, kukunin niya yung isang resource person, dadalhin sa NBI, pagdating niya, merong supplemental affidavit. What is this? What is the arrangement between the Blue Ribbon Committee and the DOJ? And then silang dalawa ni Senate President Soto pupunta sa ICI. Makikipag-meeting doon, pagkatapos babalik sa... What is the arrangement between the Blue Ribbon Committee and the ICI vis-a-vis the DOJ? Wala pa lang. Naghalo na yung balat sa tinaluban. Alam mo kung bakit ko pinipilit ang ground rules? Hindi ko na maintindihan itong nangyari nung panahon niya. Nag-hearing kami, darating si Boying Remulla, the Department of Justice, kukunin niya yung isang resource person, dadalhin sa NBI, pagdating niya, merong supplemental affidavit. What is this? What is the arrangement between the Blue Ribbon Committee and the DOJ? So, isa lang po ang ibig sabihin niyan, Senator Rodante Marcoleta, talaga nga pong may sabwatang nangyayari, no? Dito po sa DOJ nung panahon ni Remulla, maging nga ngayon sa panahon ng ni Remulla sa ombudsman, ganun din mga kaubayan, di ba? May sabwatan pong nangyayari. Magtanong na lang din po tayo, mayroon po bang sabwatang nangyayari? Diyan po sa Senado between the Senate and the DOJ at sa iba pang mga ahensya tulad ng ICI, di ba? Kasi mukhang napapaghalataan na po kayo ng ilang mga senador. Di ba? Maliban po dyan mga kabayan, ito last po nating ipi-play at pag-uusapan bago po natin simulan yung kaninang video. Ito naman po mga kabayan, itong pinaka-Halloween talaga ito. Pinaka-sinungaling talaga ito mga kabayan. Reaksyon ng palasyo. Blameless pa rin ba si PBBM sa mga nangyayari ngayon sa flood control project? Ito po ang sagot ni Claire Castro. Clarify ko lang, saan po galing yung 36 billion na ililipat from DPWH to DSWD? Ito from the current budget. Sa 2026, yung supposed to be na Umakin matitipid, di ba po? Yung matitipid na hindi na isasama dahil nakita na hindi dapat makasama sa DPWH flood control projects, doon na lang po kukunin para po mas maibigay sa nararapat at nangangailangan. Okay. Yusek, ang dami na hong mga lumulutang na pangalan, yung yan, may mga na-implicate, even the executive secretary. Ang dami hong na babanggit na pangalan, but not the president. While it is true that the president is the one who brought this up, does the palace maintain that the president is blameless in all of this? Opo, dahil hindi po maglalakas ang loob ang Pangulo na siya pa mismo ang magpapaimbestiga kung alam niya sa sarili niya na meron siyang maling ginawa. Maliban lamang, sinasabi nga natin, kung merong gagawa ng kwento para sirain ang pangalan. Hindi, pwede rin gawin yun mga kabayan. Kung nagmamalinis ka, di ba? At pabida-bida ka, pwede mong gawin yun di ba? Ikaw yung may kasalanan, ikaw yung primary may kasalanan, di ba? Ano man tawag dyan? Di ba? Primary suspect. Suspect talaga. Ikaw yung primary suspect, pwede mong gawin yan no? Pwede kang magmaang-maangan that you're not involved, Ba't wag nyo naman gawing tanga ang taong bayan, no? Kahit anong sabihin ninyo, talagang may kinalaman po dito ang presidente. Eto, pakinggan pa po natin. Ng Pangulo. But how do you respond to statements that if only by virtue of command responsibility, pinirmahan niya ho yung 2025 budget, siya rin po ang nag-appoint dito sa mga taong ito na na-implicate. Should he take responsibility for all of this? Unang-una po, pinirmahan niya po yan, may mga navito, inaral po yan economic team, at nandoon po ang kanyang paniniwala sa sinasaad at sinasabi ng kanyang mga cabinet secretaries. So with that, na ipakita yung supposed to be projects, at yan po ay kanyang pinirmahan. Sa paniniwalang yan po ay gagawin. Pero 2024, nagsabi po siya na mayroong mga natapos na flood control projects at naniwala po siya doon dahil ito po ay galing mismo sa kanyang cabinet secretary. So, ang tanong, nasaan po
Sinagot niyo po ba yung tanong ni Ivan Mirina? 'Di ba? By virtue of command responsibility. Kahit anong paliwanag mo diyan, 'di ba? Command responsibility. Parang inutusan mo na sila na gawin 'yon, no? At ikaw talaga. Kayo ayaw niyong intindihin yung command responsibility. Yung si Claire Castro ayaw mong intindihin kung hindi mo talaga naiintindihan. Gaya ng ginawa ninyo kay former President Duterte sa paghuli nyo sa kanya at pagdala sa dahig, it is so-called command responsibility. Bakit? Ha? Personal bang lumabag si former President Duterte? Hindi naman Yung mga tauhan niya rin yung lumabag. Di ba? Ngayon, yung tinatawag mong cabinet members, hindi ba yan tauhan ni President Bongbong Marcos Jr.? Para hindi siya mag-take ng responsibility. Huwag nyo nang lukuhin ang taong bayan. Sawa na po ang taong bayan, Claire Castro. Happy Halloween sa'yo. Hindi dapat happy ang Halloween nyo. No? Dapat minumulto kayo ng mga ghost project. Di ba? Ay nako, hanggang ngayon niloloko nyo pa rin ang taong bayan. Anyway, ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang at eto, pasadahan na po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Isang mapagpala at magandang araw mga kabayan. Sa kabila ng mainit na isyu ngayon sa politika, kaugnay sa controversial na flood control project, lalong tumitindi ang galit ng publiko matapos tila napakabagal ng aksyon ng gobyerno para mapanagot at maparusahan ang mga mastermind at korap na opisyal ng pamahalaan. Isa na nga dito ang tila ginagawang delaying tactics at sabwatan ng ilang gabinete ni PBBM para malinis ang pangalan ni dating House Speaker Martin Romualdez Jr. na itinuturong pangunahing mastermind sa isyu ng korupsyon. Maliban dyan, isa rin sa ikinagagalit ng publiko ay ang tila planadong pagtakas ni Saldico sa kasagsagan ng isinasagawang pagdinig sa Senado, kung saan ay siya ang pangunahing target at akusado dito. Nito lang nakalipas na araw ay kinumpirma ng kaap na 3 sa air assets ni Saldico ang malayang nakalabas ng bansa, sa kabila ng dapat sana ay bantay sarado ito ng gobyerno. Ayon kay Nabotas sa Representative Toby Chanco, patunay lamang na mahina ang gobyerno ni PBBM para agad na maagapan ang pagtakas ni Saldico at ang paglipad ng 3 assets ng dating mambabatas. Dagdag pa ni Chanco na wala na talagang balak umuwi ng bansa itong si Saldico para harapin ang kanyang mga kaso. Ay nga kay Chanco, imbes kasi naharapin nga yung mga alegasyon, ang ginawa nito ni Ko ay magbitiw bilang kongresista at ilabas ng bansa yung 3 sa kanyang air assets na kinumpirma na nga ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. So yan mga kababayan, no? Itong pagre-resign pa lang ni Saldico, ito po ay tahasang pag-amin, no? Direkta at tahasang pag-amin sa kanyang mga ginawang kasalanan dito sa Pilipinas, no? Bakit ka naman magre-resign kung wala ka namang kasalanan, 'di ba? Tingnan niyo ano ang pagkakaiba ni former Congressman Arnolfo Teves dito po kay Saldico. Si Saldico po, siya mismo ang nag-resign, 'di ba? Siya mismo ang nag-resign, hindi po siya ni-resign ng House of Representatives, 'di ba? Pero ito pong si Arnolfo Teves, mismong House of Representatives na po ang nag-resign sa kanya kasi hindi na po siya pumapasok. So, 'di ba? Pero hindi po siya nag-resign kusang loob na nag-resign, 'di ba? Kita niyo na 'yan. Doon pa lang sa kanilang ginawang dalawa, makikita mo na kung sino talaga ang may kasalanan. If you resign voluntarily, tapos nandun ka na sa ibang bansa, hindi ka na bumalik sa Pilipinas, yung mga ari-arian mo nandun na. Yung pera ng bayan nandun na rin sa'yo. Ikaw talaga ang most guilty. And I think you are not the only one. Diba? You are not the only one most guilty. Dito po sa flood control anomalies na ito. Kaya dapat umuwi talaga si Saldico mga kabayan at ikanta niya na kung sino man po, di ba?
yung dapat niyang ikanta dito. Kaya para kay Tiangco, pagpapakita lang ito na wala na talagang intensyong umuwi sa bansa itong si Ko. Kaya panahon na raw para isulong na kanselahin na ang passport nitong dating kongresista. Para sa akin, ito ay isang national security issue dahil yung galit ng tao, patindi ng patindi. At nakita na natin yan noong September 21, tinake advantage nila yung galit ng tao doon sa corruption sa infrastruktura para manggulo doon sa Mendiola. Bagamat kinumpirma ng kaap na wala o hindi sakay si Saldico sa isa sa 3 air assets niya na lumabas ng bansa, ayon sa kaap, posible pa rin daw namang mahabol at mabawi ang mga aircraft ng dating mambabatas. Ayon sa CAAP Director General Retired Lieutenant General Raul Del Rosario, kahit nasa ibang bansa na ang 3 sa air assets ng dating kongresista, maaari pa rin itong kumpiskahin ng CAAP oras na magkaroon na ng forfeiture order. Actually, kasama dun sa flight plan, pag nagre-request sila ng exit clearance, yung passenger manifest. So meron tayong listahan kung sino yung mga kasama doon at wala namang si Saldico doon. Sa 3 eroplano, clear po ayon sa manifest na naka-attach doon sa request for flight plan. Ano ang mas Ang problema dyan mga kabayan, baka, di ba, wala lang sa manifesto pero, medyo, di ba, sa mga napapanood nating mga palabas, nako po. Lalo na kapag ikaw ay bilyonaryo, trilyonaryo, nako, malabo na yan, malabo na. Kayo mga kabayan, kung tatanungin kayo, di ba, ano ang inyong opinion? Talaga bang wala si Saldico doon? Sabagay, matagal lang nasa ibang bansa si Saldico. I think bago pa man itong 3 air asset niya na maipadala sa ibang bansa. Ano kaya ang sakay ng air asset na yon? Hindi kaya kaban ng bayan na yon? Kasi wala nang laman daw yung tirahan ni Saldico, di ba? Yung bahay ni Saldico ay wala nang laman, ni gamit wala po no? Ang tanong, no? Baka yun na yon, di ba? Baka yun na yun, yung 3 eroplano na punong-puno siguro yun ng mga pera. Aray ko po. Ha? Anyway mga kabayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito? I-comment nyo na lang po sa baba. Maraming salamat po.